Ang alibughang anak. Isang araw, lumapit ang bunsong anak sa kanyang ama na may isang hindi pangkaraniwang kahilingan. Ama, nais ko pong makuha ang bahagi ng mana na para sa akin. Nais kong pumunta sa malayong lugar at mabuhay ng ayon sa aking nais. Anak, hindi mo pa ito kailangan ngayon. Ngunit dahil mahal kita, ibibigay ko sa iyo ang iyong bahagi. Sa malayong bayan, ginugol ng anak ang kanyang kayamanan sa magagarbong kasayahan. Ginaman niya ito sa makamundong kaligayahan at maling gawain. Dapat lagi may inuman at saya. Oo naman, basta may pera, walang problema. Ano yan? Madadaya kayo. Hindi yan totoo. Ngunit dumating ang panahon na naubos ang kanyang kayamanan. Iniwan siya ng kanyang mga kaibigan at nagsimula siyang maghirap. Dahil sa matinding gutom at kahirapan, napilitan siyang magtrabaho bilang tagapag-alaga ng manok. Isang maruming gawain sa kanilang kultura. Pati pagkain ng mga manok, nainggit na ako. Ano nang nangyari sa akin? Babalik ako sa aking ama. Aaminin ko ang aking pagkakamali. Doon niya naisip na kahit ang mga alipin sa bahay ng kanyang ama ay mas mabuting kalagayan kaysa sa kanya. Tatanggapin kaya niya ako bilang isang alipin. Habang papauwi pa lamang ang anak, nakita na siya ng kanyang ama at dali-daling tumakbo patungo sa kanya. Ama, nagkasala ko laban sa langit at sa iyo. Hindi ako karapat-dapat tawagin anak mo. Gawin mo na lang po. Isa sa mga alipin mo. Sa halip na pagalitan, yakap ng ama ang kanyang anak at pinag-utos sa mga lingkod na maghanda ng isang piging upang ipagdiwang ang pababalik ng alibughang anak. Ang kasambahay, ihanda niyo ang magagandang damit at sandalyas at katayin niyo ang pinatabaang baka. Susunod po. Nandito na po pala kayo. Nandito na po ang inyong kapatid. Pinaghandaan po siya ng inyong ama. Ama! Matagal kitang pinaglingkuran at hindi kita nilapag. Pero kailanman hindi mo ako binigyan ng handaan. Bakit ipinaghanda mo ang anak mo na lumustay ng iyong yaman? Anak, lagi kitang kapiling. Na akin ay iyo rin. Ngunit ang kapatid mo ay nawala at muling natagpuan. Dapat lang tayo magdiwa. Ang alibughang anak ay tinanggap muli ng kanyang ama ng buong pagmamahal. Sa ganitong paraan, pinapakita ng Diyos ang kanyang habag sa sino mang magsisisi at umabalik sa kanya.